Bale, ito, plug-in ko na. Ayan. Bali, dalawa yung nakailaw. Yun o. Bali, may problema pa dito sa section na to. Para silang umiilaw. Dapat isa lang. Mayroong problema dito. Bali yan, testerin muna natin yung kung gaano kataas yung voltage dito sa sa capacitor nating pa-out. Bali yan, DC. Tingnan natin sa DC. Tingnan natin kung gaano kataas. Ang taas maabot ng 29. Bali hindi siya pwedeng ganun kataas. 29, napakataas. Bali, try natin i-adjust yung na to, yung sinasabing yung adjuster to. Pero dapat di ganun kataas may problema pa to. Bali, try ko muna tanggalin to. Tingnan natin kung mawawala yung ilaw nila. Ang taas ng voltage. Bali, ito, kabitan ko lang ng output natin para madali tayo makapag-check ng voltage. Bali, lagyan ko lang ng wire. Bali, ito nalagyan na natin ng pasamantalang sa may capacitor. Kanya, ayan, wire. Bali, susukat muna tayo. Bali, dito natin susukatan sa lamp meter natin. Bali, ayan, plug-in ko na. Yan, 28. Napakataas talaga. Bali, try natin i-adjust. May mga pa-adjust. Ito, yung pinalitan ko yung 203. Kaya natin kung mababago. Bali, di siya nababago. At i-adjust ko. Yan. Bali, yan. Para sila nakailaw. Hindi ko pa tinanggal to. Bali, tingnan muna natin, baka yung IC yung may problema. Ito mga kabali, ito yung pala yung naging problema. Bali, may shorted pala tayo dito sa bago mag-output papunta sa natin, sa MOSFET. Bali, ito yung diode na to. Kaya siya naputol doon. Ayan, papunta ron. Bali, ito, sukatan natin. Ayan, shorted. Balitarin ko yung probe. Bali, yung nasa kanan yung pula. Ikot natin. Bali, yan. Kabit ko. Ayan, babaser pa rin talaga. Bali, yan, i-ayos lang natin to. Yung kanyang naputol doon, di dudugtong natin yan. Para dugtong yun, palitan natin yung diode na to. Yan, bali, palitan ko lang. Ito mga kabali. Bali, ang pinalitan natin yung IC naman. Dahil yan ang nagkokontrol sa lakas ng natin na lumalabas sa transformer. Kaya nagpalit na rin tayo dito. Bali, ito, testing natin kung na yung lumalabas. Bali, ito ulit tayo titingin. Bali, yan, nakasaksak na. I-on ko na lang. Yan, ilaw. Bali, yan, 14 volts na. Yan yung output natin. Pero may problema pa tayo sa ilaw dahil naka-on yung red saka yung green. Yung green, natural yan. Dapat may ilaw talaga yan, na goods. Pero yung pula, dapat iilaw lang to, lilipat yan pagka nagcha-charge. Bali, may problema pa tayo dito. Ay, hindi naman nababago yung voltage. Bali, natin, adjust natin para makita nyo kung paano ina-adjust. Ayan, plug-in ko ulit. Yan, milaw, 14, yan. Dapat dito makokontrol na natin yan dahil tapalitan na natin yung IC dito. Yung adjuster natin dito. Tingnan natin kung tataas, pihitan ko. Ayan, pababa.
pinakamababa 13 volts, 13.4. Ayan, pinakamababa yan. Ang pataas natin pakanan. Ayan, tumataas na. Bali, ang pinakamataas niya maximum 16.5. Dito pag naglalagay ako dito 14.2 lang, okay na. Bali, doon natin siya ilagay. Hindi masyado mabigla yung battery na kinakargahan. Ayan. Ayan, 14.2. Okay na tayo doon. Sa adjust na yun. Kaya hindi na natin kailangan baguhin yun. Mag-adjust lang naman dyan pag malalaki. Sobrang dami na ng bateryang kinakargahan. Sobrang laki ng AH nya. Pero dyan, sakto na dyan para hindi masyado nabubugbog yung mga battery. Ayan, okay na yung adjust na yan. 14.25. Bali, ang kailangan na lang natin ayusin ito, yung pan. Kailangan ma-under siya pag kinakalam na natin yung yung kanyang clip sa output. Ito yung battery, isa battery. Bali yan, ayusin ko muna to. Kung bakit may ilaw to, dapat wala ito. Ayan, bali balik na lang ako pagka nai-ayos ko. Papakita ko na lang kung saan siya nagkaroon ng problema. Ito mga kabali, bali kinabit lang natin yung output natin na MOSFET saka yung ating pan. Bali nawala na yung ilaw nya. Bali ito, pinalitan na rin pala natin ng ilaw LED red and black kasi yung mga nakakabit malaki isa, tapos isa puro kalawang. Ayan, pinagsabay na natin palitan. Ayan, tingnan natin ngayon kung magkakaroon pa. Ito, plug in ko na. Ayan, nawala. Ayan, green na lang. Mas malakas ngayon yung ilaw na to kasi dati. Bali yan, try natin lagyan ng na output dito sa battery. Bali, nilagyan na rin natin ng wire. Ayan, di nakasaksak pero may ilaw na siya. Ayan, meaning good yung yung supply pumapasok. Ayan ayan, tulos. Yan, kailangan natin baka may yan, bali direct natin sa sa kanyang outlet dito. Tingnan natin kung iikot na, kung aandar na siya. Yan, bali ito, tingnan natin kung may huwag natin pagtagalin, baka tayo masiraan ng ng pyesa. Yan, mandar. Yan, bali yan, maandar naman. Butin ko muna. Bali pagka ganyan, kailangan nakalagay na sa housing nya. Testing natin. Bali kabit ko muna sa housing nya. Bali ito, naikabit ko na sa housing nya. Naitornilyo na natin lahat. Bali goods na. Bali nakakaklam na sa natin yan, sa battery. Testingin na natin. Bali hindi pa naka-plug in yan. Ito natin, pagtatagalin natin kung wala mo puputok para safety, bago natin ibigay sa may-ari kung okay na. Bali ito, plug in ko na. Yan, mandar na mala dahil nakapatay. Bali buhayin natin. Yan, masagad naman. Bali lagay lang natin sa kalahati. Bali tumataas naman yung voltage natin. Ayun, 14.14. Ayan, tumataas naman. Kaya pagtagalin na natin, tingnan natin kung iinit. Ayan, saka tingnan natin kung mag-automatic. Kung mawawala yung red, kailangan mag-green siya pag okay na. Bali yan, 14.43. Bali popost ko na lang muna. Mamaya pag medyo malapit na mapuno, saka ako babalik. Ito mga kabali, na puno na niya yung battery natin. Bali hinugot muna natin para tapos medyo discharge natin ng konti yung battery. Ito ginamit ko, aking soldering iron na 12 volts. Bali yan, try natin uli saksak. Mabilis na ito mapupuno dahil puno na yung battery natin.
Ayan. Tayo natin magkulay green bago natin bigay sa may owner. Bali kailangan sigurado tayo. Kailangan mag green to para hindi sila masiraan ng battery. Tayo na lang natin. Bali 15 volts na. 15.12. Pero malapit na mag green yan. Yun, bali goods na. Bali din sa Bosca na charger na to. Wag nyo irerekta yung mga yung mga kailangan nag-automatic para hindi kayo nasisiraan ng battery. Magdedire-diretso kasi karga niyan. Katulad ng ginawa dito sa na to na charger, puro binaypas. Maraming tinamaan ito. Nakasupot na. Mga IC, tinamaan yung IC, pati yung TL494 talagang naglabas ng mataas na voltage, hindi na kayang kontrolin. Nung magpalit tayo, naging okay yung yung voltage, naging 14 na. Bali sa charger na to, naayos na natin, goods na goods.